Magandang araw mga Kaagri TV, Russell Baldago po, ang inyong karerista mula sa Binangon ng Rizal. Ilang araw na lang, Pasko na. Bago tayo mag-celebrate ng Pasko, ibabahagi ko sa inyo ang ating mga ginagawang hakbang para masugpo ang malaking problema natin sa karera ng kalapati, ang lambatan. Tingin ko nag-umpisa yung problema sa lambat mula nung napanood nila yung Taiwan to the World Kasi doon na ibigay yung example ng kung paano maglagay ng lambat, mag-setup at yung dinadaanan ng ibon. Siyempre dito sa atin sa Pilipinas, pagka racing season kasi, lalo sa North, sa buwan ng November, October-November, nakikita ng mga taga-province yung ibon natin pagka nagte-training tsaka pag-race, bumilipad. Pagka lumipad sila, mababa na lalo pag pauwi. Kaya doon siguro nagkaroon sila ng idea kung saan nila ilalagay yung lambat, nakikita nila kung saan dumadaan yung mga kalapate. Marami siya naging pangit na naidulot sa racing pigeon kasi maraming mga newbie na tinatamad na magkarera, magkalapate dahil nga maraming nauuling na lalambat lang. Siyempre, nawawala yung potensyal ng kalapate Biruin mo, matatalo lang sila, bibreed sila mula umpisa at i-develop, parorodin, alagaan, gagastusan, tapos mauuli lang ng lambat, di ba? Natatalo sila ng ganun-ganun lang. Hindi nila talaga nakikita kung may potential yung ibon, kung magaling talaga. Kaya yun, maraming newbie talaga tatama rin pagka ganun. Talamakang lambatan, pagka sa North ang race, dito sa Agoo, La Union, Aringay, La Union, tsaka sa San Fabian, Pangasinan. Diyan maraming naglalambat. Pero yan, ginagawa natin ng paraan. Every Sunday, ngayong racing season, nag-ooperate lang anti-lambat. Meron kaming mga kaibigan na talagang tumutulong para masugpo yung lambatan, lalo-lalo na yung mga kaibigan natin sa PHA tsaka si Boss John. Yan talaga yung talagang tumututok para masolusyonan natin yung problema natin dyan sa lambat. Nabuo yung anti-lambat group na yan dahil sa mga kanya-kanyang concerned citizen na rin na mga fancier sa iba't ibang province. Sila na rin ang mismong gumawa ng paraan para solusyonan yung mga nasa probinsya natin na mga fancier. Nag-volunteer sila na tutulong sila para mag-operate every Sunday between 8 AM hanggang 10 AM na tanggalin yung mga lambat na nakalatag para makadaan ng maayos yung mga kalapate na nagkakarera. Active ngayon sa anti-lambat na yan si Sir Nelson Chua, si Joey Galang, si Congressman John Lasatin, si Boss John Alegre, sila Sir Manigo, Sir Jaime Lim. Yan ang mga active talaga na sumusuporta dyan sa anti-lambat. Bali kasi ngayon, ang nangyayari kasi, ang kinakausap na lang ni Boss John yung mga nasa local government, lalo-lalo sa Pangasinan, sa San Fabian, tsaka sa Ringay, Agoo, kasi kaibigan niya yung mga mayor, kaya yun. Kahit pa paano nakakakuha tayo sa kanila ng suporta para patigilin yung mga tao na naglalambat. At i-educate na rin sila na bawal lambatin yung mga kalapate. Kawawa naman yung mga tao na yun na umaasa na uuwi ng maayos yung mga ibon nila. Sa ngayon, ang nagiging hakbang natin para mapatigil yung lambatan na yan is i-operate sila between 8 AM hanggang 10 AM para makadaan ng maayos yung mga ibon natin na galing sa karera. Tinutumba yung lambat, kinukuha natin yan, kinukumpiska natin, tapos may mga kasama tayong pulis. Pag may nahuli naman, dinadala sa barangay para ma-educate nga sila na bawal yung ganyang panlalambat. Ang pinaka-solusyon dyan, tingin ko, huwag tangkiligin ng mga fancier yung pagbili ng galing ng lambat. Yung mga ibon na nanggagaling sa lambat, huwag niyong bilhin kasi kayo rin ang maapektuhan yan Darating yung time na pag kumarera kayo, pwedeng malambat din yung mga ibon na inaalagaan nyo. Kaya huwag niyong tangkiligin yan. Talo tayong lahat dyan sa lambat na yan. Kaya sana pagtulungan natin na mawala yung lambatan na yan. Wish ko lang ngayong Pasko, sana matigil na yung lambatan na yan para mas makapagkarera tayo ng mas matiwasay. Next week, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga detalye sa One Loop Race. Mula sa FEI Rapid Hub, The Fancier's Choice.